Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama nating muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Ricky Abuel de la Peña, former Miss Universe Philippines Lucban at Miss Philippines Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga sa iyo, Miss Ricky. Magandang umaga rin po, Sir Eton, at sa ating mga viewers. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang kawala sa batas ang isang top 2 most wanted person na may kasong Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o RA 9262 sa operasyon ng Philippine National Police. Ang pagkakahuli sa suspect ay bunga ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra wanted person upang managot sa batas at masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa bansa. Narito ang detalye ng report mula kay Police Corporal Niteo. For 2 most wanted person sa probinsya ng Mountain Province, arestado. Naaresto ang isang 55 anyos na lalaki sa sinagawang operasyon ng mga pinagsanib na puwersa ng kapulisan sa bayan ng Paracelis Mountain Province noong ika-24 ng taong kasalukuyan. Ang suspect ay top 2 sa top 10 most wanted person sa provincial level para sa ikalawang quarter ng 2026. Siya ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng isang hukuman kaugnay sa paglabag sa Section 5 na may kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Wala ring inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng magkatuwang na aksyon ng Paracelis Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain June P. Ngawit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Unit ng Mountain Province Police Provincial Office, Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 14 at ng Regional Intelligence Division ng PROCAR. Ang tagumpay na ito ay sumusuporta sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Niteo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Niteo. Arestado ang rank number 10 most wanted person provincial level na may kasong act of lasciviousness sa operasyon ng Philippine National Police sa Labo, Camarines Norte. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Cecilia Codilla. Naaresto ng mga operatiba ng Vincennes Municipal Police Station ang rank number 10 Provincial Most Wanted Person bandang alas 5:30 ng umaga nitong Abril 27, taong kasalukuyan sa Barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang sospek sa alias na Bert, 22 anyos, binata at residente ng Barangay Mangkayo, Vincennes, Camarines Norte. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant ay pinalabas noong Abril 24, 2024 na may piyansang 100,000 piso. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Vincennes Municipal Police Station ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon sa kaso. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad.
Muling paalala ng kapulisan, makipagtulungan sa mga awtoridad at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa inyong lugar. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, patuloy na naninindigan ang kapulisan katuwang ang mamamayan upang mapanatili ang hustisya at kapayapaan sa buong Camarines Norte. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Caudilla. Police Brigadier General Randy Arcer, Acting Deputy Director for Administration ng NCRPO, nagbigay ng paalala sa mga police applicants ng NCRPO. Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz magbabalita. Kasagsagan na naman ng PNP Recruitment 2026. Ano pong mensahe nyo sa ating mga police applicants na balak tahakin ang serbisyo publiko, sir? Of course, para sa ating mga PNP applicants, kailangan maghanda silang maigi. Alam naman natin na napakahigpit ng ating regulasyon pagdating sa ating recruitment. May mga observers tayo from NAPOLCOM, from IMEC, na sinisigurado natin na wala yung dati nating proseso na palakasan system. Wala na po yun. So ngayon, ang ating mga PNP applicants kailangan maghanda, magiging matatag, at ready for the interview. Sir, baka may mensahe din kayo sa ating mga police applicants kasi merong mga lumalapit sa kanila, magbibigay ng pera para lang makapasok sa PNP, sir. Baka meron kayong gustong bigyan babala sa kanila, sir. Of course, binabalaan natin yung ating mga PNP applicant. Hindi po ginagawa ng PNP ang manghihingi ng pera para makapasok. Ang proseso natin ay mahigpit, no? At gaya na nabanggit ko, meron tayong NAPOLCOM na nag-observe. Wala kaming binibigyan ang PNP, lalong-lalo na sa NCRPO. Walang sino man na miyembro ng NCRPO na pwedeng lumapit sa PNP applicants at mag-offer ng kahit magkano para makapasok sa PNP. Lahat ay dadaan sa proseso. Maraming salamat, Police Chief Master Sergeant Ruiz. Tulong sa komunidad ang hatid ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB matapos ang Project Gabay o Gulayan Agapay sa Barangay, alagaan ang ating maging yaman na may layuning palakasin ang presensya ng polis sa komunidad at mas paigtingin ang ugnayan sa pagtutulungan ng polis at mamamayan. Ang balitang yan ay hatid ni Police Master Sergeant Lian Pajarillo. Isang makabutang hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran, isinagawa ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB team sa Barangay Tarum, Mercedes, Camarines Norte. Bago pa man ang proyekto sa paaralan, matagumpay nang nailatag ang 5 communal garden sa bawat purok ng Barangay Tarum, patunay ng aktibong pakikilahok ng buong komunidad. Nagsimula ang proyektong ito ng RPSB noong January 15, 2026 at patuloy pa ring isinasagawa hanggang sa kasalukuyan na nagdudulot ng positibong pagbabago sa kabuhayan at nutrisyon ng mga residente. Dito sa masamang itinatanim at inaalagaan ng iba't ibang gulay tulad ng talong, kamatis, patola, sili, pipino, sitaw at petchay na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng komunidad. Pinalawak pa ito sa pamamagitan ng proyektong Tanim ng Kapayapaan sa Tarum Elementary School. Katuwang ang sangguniang barangay, BPSO, mga guro at mga magulang na benepisyaryo ng 4Ps. Sama-samang nagtanim ang mga pulisya at komunidad, simbolo ng bayanihan at pagkakaisa. Nagkaloob din ang RPSB team ng mga kagamitang panghardin at punla, kabilang ang mga organikong pataba mula sa Department of Agriculture upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng proyekto.
Bahagi ito ng Project Gabay, Ugulayan, Agapay sa Barangay, Alagaan ng Ating Maging Yaman ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major John C. Villaferte at Team Leader na si Police Senior Master Sergeant John Ray Ramores Santua. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, nagkaroon ng dagdag na kabuhayan, sapat na nutrisyon at kaalaman sa wastong pagtatanim ang mga residente. Higit pa sa simpleng pagtatanim, nagsisilbi itong tulay upang mapalapit ang kapulisan sa mamamayan at mapalakas ang diwa ng bayanihan. Isang inspirasyon na ang kapayapaan ay maaaring itanim, alagaan at anihin sa tulong ng sama-samang pagkilos ng pulisya at mamamayan. Si punong Barangay Ronil Galigo ng Barangay Tarom, Mercedes, Camarines Norte. Ang gulayan sa barangay na pinamumunuan ng RPSB Tarom ay isang napakagandang proyekto. Ang mga namamarangay ay nagkakaroon ng pagkakaisa at ito ay isang malaking tulong sa bawat mamayan sa pagtutulungan ng bawat isa. Napalago at napaganda ang gulayan. Laking tulong ang dulot nito, lalo na sa mga pamilyang kapos sa pinansyal dahil libre itong ipinamamahagi sa kanila. Kaya't napakaswerte ng aming barangay dahil natuto na rin silang magtanim sa bawat bakuran ng kanilang mga residente. Kaya po sa RPSB Tarom, maraming salamat po. Patunay na ang proyektong ito na sa pagkakaisa ang kapayapaan at kaunlaran ay tunay na makakamit. Isang inspirasyon na ang kapayapaan ay maaaring itanim, alagaan at anihin sa tulong ng sama-samang pagkilos ng pulisya at mamamayan. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Lian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Police Master Sergeant Pajarillo. Revitalized Police sa Barangay Team Olasi nagsagawa ng Taekwondo Sports Clinic sa Mercedes, Camarines Norte. Muling magbabalita riyan si Police Master Sergeant Lian Pajarillo. Mas pinaigting ng kapulisan, katuwang ang AFP at komunidad ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglaganap ng karahasan at ekstremismo sa probinsya ng Camarines Norte. Sa Barangay Kulasi, Bayan ng Mercedes, pinangunahan ng RPSB Team Kulasi ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major John C. Villaferte, Force Commander, katuwang ang Philippine Army, ang mga programang nakatuon sa seguridad at aktibong partisipasyon ng komunidad. Noong April 17, matagumpay na inilunsad ang Sipa ng Kabataan para sa Kapayapaan, Taekwondo Sports Clinic, na naglalayong gabayan ang mga kabataan tungo sa mas disiplinado at positibong pamumuhay. Sa pamamagitan ng basic Taekwondo training, physical fitness activities, at values formation, hinuhubog ang disiplina, respeto at kumpiyansa ng mga kabataan. Layunin din itong ilayo sila sa mga negatibong impluensya at maiwasan ang anumang pagkakasangkot sa karahasan o ekstremistang grupo. Nakilahok sa aktibidad ang mga opisyales ng barangay at BPSO na katuwang ng PNP at AFP sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Nagpapatuloy ang regular na training, mentorship at paggabay sa mga kabataan upang mas mapalakas pa ang kanilang kakayahan at responsableng paghubog bilang miyembro ng komunidad. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang community engagement at information drive sa mga residente upang mas mapalawak ang kamalayan sa kapayapaan at seguridad. Nagsagawa ng joint community activity ang RPSB Team Kulasi kasama ang Philippine Army Civil Military Operations at Mercedes Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Arthur Borja. Nagbigay sila ng mga lecture tungkol sa anti-terrorism awareness at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na layuning hikayatin ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde. Ipinaliwanag din sa mga residente ang mga batas kontra ilegal na droga at karahasan laban sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman sa komunidad. Kasabay nito na mahagi rin ng tulong tulad ng bigas at hygiene kits sa mahigit 100 benepisyaryo lalo na sa mga nangangailangang pamilya. Ang mga programang ito ay bahagi ng mas pinaigting na Preventing and Countering Violent Extremism o PCV efforts ng pamahalaan na nakatuon hindi lamang sa seguridad kundi pati sa paghubog ng responsableng mamamayan. Sa tulong ng pagkakaisa ng PNP, AFP at mamamayan, patuloy ang pagtataguyod ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad.
Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Dian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Master Sergeant Pajarillo. Arestado ang isang 64 na taong gulang na lalaki na may kasong incestuous rape sa Calamba, Misamis Occidental matapos ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng otoridad sa Cebu. Magbabalita riyan si Police Corporal Harley Osorio. Incestuous rape sa Calamba, Misamis Occidental, arestado sa Cebu. Arestado ang isang other wanted person matapos masilbihan ng warrant of arrest sa Purok Bacood, Barangay Panas, Consolacion, umaga ng Abril 27, kasalukuyang taon. Kinilala lamang sa alias na Elmer, 64 anyos ang suspects na residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, nadakip ang suspect bandang alas 9 ng umaga sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong incestuous rape na may walang inirekomendang piyansa na inilabas noong Setyembre 26, 2005 ng Korte sa Misamis Occidental. Sinagawa ang operasyon ng 1002nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Consolacion MPS, Cebu PPO, sa koordinasyon ng Plaridel MPS, Misamis Occidental. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Consolacion MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Dito sa Police Regional Office 10, 1002nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Harley Osorio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Osorio. Aabot sa 1.2 milyong halaga ng illegal na droga ang nakumpiskas sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Philippine National Police sa Ilocos Sur. Suspect arestado. Ibabalita yan ni Patrolwoman Lyra Barbero. Isang high-value individual at hinihinalang miyembro ng Sputnik Gang ang naaresto ng Ilocos Sur PNP sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Damaquag, Santa Lucia, Ilocos Sur. Sa ulat ng Ilocos Sur Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director, matagumpay ang sinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Santa Lucia MPS, Ilocos Sur Police Provincial Office at iba pang operating units matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa isang police pusher buyer. Kinilala ang suspect na si alias Jomel, isang 41 anyos na construction worker at residente ng Binangonan, Rizal. Na-recover mula sa suspect ang buy-bust money at 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 187 gramo at tinatayang halagang 1,271,600 pesos batay sa standard drug price. Dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa Santa Lucia Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa patuloy na laban kontra ilegal na droga, layon ng mga autoridad na higit pang paigtingin ang kanilang operasyon upang masugpo ang mga drug den at mabawasan ang pagkalat ng pinagbabawal na gamot sa komunidad para sa mas ligtas at mas maunlad na pamayanan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vicky Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Barbero. At para sa ating huling balita, serbisyong may